Ghost Project, substandard at mga katiwalayan, anti-corruption si Pangulong Marcos. So akin pong sinusundan yan, voluntary. Anti-corruption, pinahiya ni Alan Peter Cayetano sa debate. 10 billion ang ninakaw ng pamilya Marcos. Ang Pangulo nagsalita na, unang-unang Pangulo ng ating bansa na umami na mayroong korupsyon. Napakaganda po nun kasi may pagmamahal siya sa bayan. Wow! Si PRRD, siya na mismo nagsabi na may ghost project sa DPWH and in fact, marami siyang mga napatanggal na opisyalis noon. Huwag ka. So ako voluntaring sumusunod dyan dahil yan ang kailangang solusyon. Sabihin natin ang totoo. Ginawa ko po sa PTV at sa Mike Abby Live sa telebisyon na pati sa PCO at Channel 4, PTV 4, mayroon ding korupsyon. Kung hindi ka ba naman tanga, himod puwet ka sa Marcos administration tapos ilalaglag mo sila? Naturally, papatigil ka ni Dave Gomez. You're representing the president. Presidential Communication Office nga kayo, tapos ilalaglag mo sila? Tanga ka ba? Of course! Kailangan mo munang umalis sa kanila. Kasi which is, oo, umalis ka nga, pero ano ka pa rin batayan mo pa rin si Marcos. Alam mo, maniniwala na lang kami sa'yo na talagang, kasi pinupuna mo yung corruption, di ba? Na maniniwala kami kung talagang aalis ka sa suporta kay Marcos Jr. Kasi sinasabi mo na anti-corruption siya, sino maniniwala? Tanga ka rin Hindi kami naniniwala na anti-corruption siya. Nakita mo nga, protektado si Zaldico Yung mga inaano lang nila, yung like for example, oo nga, totoo nga si Diskaya, kaya lang iko-connect nila sa Duterte yan. Bakit selective, di ba? So paano naging anti-corruption yung mama? Talagang kawawa yung istasyon na yan. Tiniis ko lang, nagtiis lang tayo ng ilang panahon, akala ko maayos nila. May mga gunita, in-expose na ho ni Senator Rapi Tulfo yan, na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Daming kulang, lalo na ngayon. Tumutulo ang mga case nila dyan, walang aircon ang mga opisina. Tanga ka rin Tanga to ka talaga. After 3 years, saka mo sinasabi yan? Sabi mo 3 years kang namalagi dyan, tapos ngayon sasabihin mo, ngayon, ibig mo sabihin, kailan ba tumulo yung aircon dyan o walang aircon? Ngayon lang ba o 3 years? Ang studio dadalawa, yung isa madalas sira pa, isa na lang ang studio. Ngayon mo lang nalaman yan or ngayon mo lang naranasan ba yan? Maraming problema ang mga empleyado dyan. Napaka magulo, kawawa yung mga empleyado at ang Channel 4. 3 palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang 3rd floor o hanggang propertyan, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung kaysa. Bumabahan na rin. Dahil sa pag-umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero kulang yan sa yung may corruption na naman kung doon sa DPWH flood control project, dito naman floor control project. May corruption. Nakakagano. Nasaan ang pera ng pang-maintenance ng kailang opisina? Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging Wala ba kuryente? Bakit laging walang aircon? Pinatay ka mo, ganun siguro Init sa studio, kung yung mapapansin, ako pa nandiyan pa Nagpapaypay ako habang kasi talaga hindi ko matiis ang init. Siyempre, naka-coat and tie tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo bubroadcast ng matino. Ba't ngayon lang? Marami po kawawa ang telebisyon ng bayan. Talagang nananalay tayo sa dugo nito yung yung inalagaan mo tapos tutukain ka din. Oo. Kasi ang gusto ng taong bayan, kung talaga umalis ka talaga sa gobyerno. Hindi yung himod-puwet ka pa rin, pero ang binabanatan mo lang si Dave Gomez. Kawawa ang mamamayang Pilipino. So ako po'y nanindigan
Wow. Na bago natin i-expose ang katiwalian sa ibang opisina, baka sabihan ako na Mike, magsalamin ka. May problema rin sa PCO, may problema rin sa Channel 4. Kaya yun naman ang aking ginawa. Para ka na rin yung amo mo na after 3 years, ngayon lang kayo bigla, may corruption pala. Where have you been, corruption? Inuuna ko na sabihin may korupsyon, may kapabayaan, may problema sa PCO. Magpresidente ka na lang. Bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina na may problema dahil ang gusto ng Pangulo, i-expose yan. Kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi ko nasundan kung ano yung mga vlogs at programa mo Pero kung talagang sinusundan mo yung sinasabi mong isumbong, ilabas, ang korupsyon, binanatan mo ba si Zaldico? Hindi lang yan flood control program. Lahat ng gusto nating isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television bayani. Kung ano ang problema ng PCO under Acting Secretary Dave Gomez. Under the President, kamo representasyon kayo ng Pangulo Pero, ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. Bakit? Siyempre, utos ng boss nyo. Po ako, nanghihinayang dyan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na niyo ako maririnig at makikita sa PTV. Wala kaming pake. Dahil ayaw ko po ng ganon. Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagtakpang ko yung nakikita kong tumutulong opisina. Mainit na opisina. Saan ka nakakita ng studio ng Office of the President walang aircon? Yan nga, pakisagot ngayong tanong. Kailan ba tumutulo yung studio? Kailan ba walang aircon? Ngayon lang ba or in the past 3 years? Kasi kung in the past 3 years, bakit ngayon ka lang nagsasalita? May aircon minsan madalas wala. Naku, kung pupunta ko kayo, nakakahiya. Kung pupunta kayo dyan. Tingnan niyo yung mga kisame dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. At ang mga upuan dyan, mga bihir. Naku, mapapailing ka. Parang hindi istasyon ng Office of the President. Yung bang tipong nagising ka ng isang umaga tas na-realize mo, ay, nakangisi, nakatiwangwang, ang pangit ng studyong ito, ganon? Kailan? So yun yung purpose. In-expose ko yung posibleng korupsyon sa PTV kaya hindi naayos ang maintenance ng technical department, hindi naayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi naayos ang mismong opisina. Bakit walang aircon, napakarami ho ng problema niyan. Media po yan Diba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina dahil Office of the President. Magandang istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi ng totoo. Kailan kayo nagsabi ng totoo? Unang totoo. Ng napakaraming problema sa Channel 4. Pero ang ginawa po nitong si Secretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Bakit si Dave Gomez lang? Sabi mo ilang papalit-palit yung secretary dyan. Tanong, personal ba yan nagalit mo kay Dave Gomez? Kagaya yung personal nagalit mo kay Pastor Kibuloy? Kasi, bakit hindi mo tinignan? Or bakit hindi mo rin tignan yung si Jay Ruiz? Sige nga, di ba na-issue si Jay Ruiz doon sa kanyang company, yung Digital 8 na yon? Nasabi, nag-divest daw siya? You mean, ngayon lang ba yan sa panahon ni Dave Gomez? Ano ba talaga? Yan po. Kasi kung hindi, personal mo yan, nagalit sa kanya. Pero ako hindi po ako nanghihinayang. Kasi may prinsipyo ako. Wow. Nasabi ko na ho yung personal na galit mo, tapos ilalabas mo na ikaw ay, wow, hero, gano'n, dahil isinisiwalat yung katiwalian. Problema nila. So, kaya nila ako pinatitigil, gusto nila akong sakalin. Gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita. Kasi kauumpisa ko pa lang, natalakayin itong mga alleged corruption at problema ng PTV under Secretary Gomez. Pero sa halip na ako'y tulungan
at ayusin kung anong problema. Ang ginawa, ipinatigil ang programa na parang Tanga ka ba? Tanga ka talaga. Eh, siyempre, ba't may lalaglag yung nagpapakain sa'yo, di ba? Dapat kainin mo yung tae, ganun. diktador. Oy, paringgan mo ba naman yung presidenteng bangag? Diktador. Higit pa sa diktador. So, ang gusto sa akin, personal na opinion at Oh, analysis. personal. Ngayon mo lang na-realize na diktador yung gobyernong ito? Ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Ah. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTV. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina kahit bago pa lang siya. Kung inyong nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon nung isang araw, hindi ko sinabing siya ang may problema. Sabi ko lang, ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ang aking sinasabi na nasa ilalim ng kanyang opisina, ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niyang pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo. Pinatay niya lang yung katraidoran mo. Dahil ang Pangulo hindi naman ho talaga mamomonitor ang lahat niyan. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan ang nangyayari para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero Ano hindi mo monitor? Last year nga, pinagtanggol niya yung flood control. Sabi niya, andyan, na-overwhelm lang. Tapos ngayon, biglang nagising, sabi, uy, wala pala. Ghost project. Tapos maya-maya, Duterte. Tatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin yan, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pwede yun. Pangangatawanan ko po, mga kaibigan. Paninindigan ko ang aking nakikita. Pangangatawanan ko, mga kaibigan. Paninindigan ko, mga kaibigan, ang aking pagkatraidor. At syempre, pagkatanga. Ang aking sinabi, merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yan Channel 4. Puntahan nyo yung mga opisinang under nyan. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, at Nako. yung lahat ng mga istasyon nila dito at sa mga probinsya. Parang gusto mong palabasin na mga inilalabas nila, mga fake news, ano? Oo, kahit yung RTVM na alam mo yung RTVM na ng Malacanang, nung panahon ni PRRD, hindi yan monetize eh. Wala tayong nakikitang ads. Pero ngayon, grabe, garapalan na. Hindi ko sa sinasabing pero pati tayo pinagkakakitaan sa social media, tapos sinusupil yung mga vloggers. Pero sila, ibig kong sabihin, itong administrasyon nito, lahat na pwedeng paggatasan, gagatasan nila. Alam mo yun? Pag-aari to ng gobyerno, bakit pagkakakitaan mo pa? Binabayaran kayo ng taong bayan. Nagbabayad na yung tax yung taong bayan. Tapos, pati lahat ng pwedeng gatasan, gagatasan ninyo. Kawawang kalagayan nila kumpara sa mga private station. Oh, di ba? Ginagatasan nyo lahat. May pondo yung PCO. Tapos, ayan, ang sinasabi nitong si Tanga na ngayon lang niyang na-realize na walang aircon, yung building, hindi nila maayos-ayos, kawawa, kahiya-hiya. Oh. Tapos ngayon, nagigising na daw sila. Private company. Pero dapat hindi ganun. Dapat mataas ang standard. Wow! Ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo. Well, totoo nga naman kasi considering na PTV4 is pag-aari po ng gobyerno yan. Okay? Ang nakikita ko, napapansin ko, parang walang buhay silang magbalita. Siguro nga dahil underpaid sila or hindi sila masyadong pero kulang sila sa diskarte baga. Yun, parang siguro nga dahil binubulsa nila yung budget, tama nga itong si Mike Abe, napakapangit nung rating nitong PTV4 na ito. Na ating ginagalawan. Na kontrolado ng gobyerno ang television at radio Oh, kontrolado ng gobyerno. So kung pinatigil ka ni Dave Gomez, yung presidente ang may utos niyan sa kanya. Ano ka ba? Sumusunod lang siya. station. Wala kayong makikitang palpak.
Napakalinis ng opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita. Oh, so after 3 years, saka mo na-realize na ganon? Mike Tae? Ano kayo yung mga comment dito? Dapat po makarating yan kay BBM. Di papayag ang ano reply niya? Ano reply ni Mike Tae? Nilike niya lang. Salamat Sir Mike, sinabi mo na supportan mo pa rin ng ating presidente. Sa ngayon, darating yung panahon na kakagatin niya yung nagpakain sa kanya. Oo. So, abangan natin ang mga susunod na mangyayari dito kay Mike Tae na tanga. Tangang-tanga. Ngayon lang niya nakita.